patuloy po ang pag-iimbestiga po dito. Hindi po ito tutulugan ng gobyerno. Ang lahat po na nagaganap dito ay pinagbilin po ng Pangulo na dapat imbestigahang mabuti. Nababahala raw ang Filipino-Chinese community dahil sa dumarami umanong kaso ng kidnapping sa bansa. At ang mga nasa likod daw nito, konektado sa Pogo. Tinitiyak naman ng gobyerno na hindi nila tutulugan ang mga kaso. Yan daw ang utos ng Pangulo mismo. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radyo at 94.7 Mellow BFM. At ako naman si Corina Sanchez Rojas. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74 at Sky Cable Channel 33. Simulan na natin ang agenda. Chinese steel magnate at driver nito natagpuang patay sa Rodriguez, Rizal matapos makidnap ang mga salarin konektado daw sa Pogo. Tensyon sa Senado, mga miyembro ng gabinete humarap na sa pagdinig hinggil sa pag-aresto kay FPRRD. Kalyado niyang si Senador Bato de la Rosa dumalo rin. 2 Pilipino kumpirmadong nasawi sa malakas na lindol sa Myanmar. 2 pang Pinoy ang nawawala. Interest rate binaba ng BSP. More rate cuts asahan daw ngayong taon. US President Donald Trump sinuspindi ang kanyang sweeping tariffs sa maraming bansa, kabilang ang Pilipinas. Pero taripa sa China, hindi sakop at dinagdagan pa. At 2025 Manila International Auto Show, umarangkada na mga electric vehicle ibinida. Iniimbestigahan na ng PNP ang pagdukot at pagpatay sa isang bilyonaryong negosyante. Filipino-Chinese ang biktima at ayon sa source ng Bilyonaryo News Channel, konektado sa Pogo ang mga salarin. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Patay nang natagpuan ng steel magnate na si Anson Ke o Anton Tan. Siya raw ang may-ari ng Ellison Steel at naiulat na kinidnap habang kumakain sa Pasay City kamakailan. Wala na ring buhay na natagpuan ang kanyang driver na si Armani Pabilio. Sa inisyal na report ng PNP, nakita ang kanilang mga labi sa Rodriguez, Rizal, Miyerkules ng umaga. May mga lumabas na impormasyon na nagbayad umano ang pamilya ng biktima ng paunang 60 million pesos at nasundan pa ito ng 100 million pero pinatay pa rin ang biktima. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng Bilyonaryo News Channel, konektado sa Pogo sa Porac, Pampanga at Bamban, Tarlac ang mga dumukot sa negosyante. Nauna na raw nagdeposito bilang advance rental fee na 140 million pesos ang Pogo operators kay Ke para sa kanyang mga gusali at lupa sa Bulacan na uupahan. Pero hindi raw ito natuloy matapos ang pagban sa mga Pogo ng pamahalaan. Una raw hiningi ng katransaksyon ng negosyante ang 50% refund pero tumanggi raw si Ke hanggang sa umabot na nga sa pagkidnap sa kanya noong March 29. Ayon sa PNP, kasama ang anggulong ito sa kanilang mga sinisiyasat. That is part of the investigation po. Then yun nga po yung hinihingi namin ng paumanhin sa ngayon. Wala po tayong munang maibigay na mga specific details po as to the possible motive behind the abduction of the victims and his driver as well as the possible motive po behind this incident po. Dagdag pa ni Pajardo, iginagalang ng PNP ang hiling na privacy ng naulilang pamilya. Nagba-backtracking na rin ang PNP sa na-recover na sasakyan ng biktima.
May leads na raw sila sa mga sospek na posibleng sangkot din sa iba pang kidnapping activities. Inihayag rin ni Pajardo na inalis na sa pwesto ang bagong promote na hepe ng anti-kidnapping group na si Police Brigadier General Elmer Ragay dahil hindi raw nagustuhan ng PNP chief ang kanyang performance. Not only about this case and the way they handle this case, but also in previous case po. Ikinababahala naman ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry ang anilay dumaraming insidente ng kidnapping. Ayon kay dating FFCCII President Cecilio Pedro, may 12 insidente na ng kidnapping mula nitong Enero. 10 sa mga ito, Chinese ang mga biktima, kabilang si Ke. Hiling nila, palakasin daw sana ang proteksyon sa business community dahil nakaangkla rin ang economic growth sa safety at rule of law. Tugon ng PNP rito. Palalakasin po natin yung ating mga intelligence-driven efforts to identify the possible group behind this incident po. At least the latest incident dahil nga tinitignan natin yung possibility ng involvement ng isang grupo sa mga ganitong mga insidente po. So kailangan din po natin talaga yung cooperation po ng ating mga Filipino-Chinese community. Makipagtulungan po sila kung meron po silang mga information ay bukas po ang PNP para makipagtulungan po sa kanila at lalong-lalo na po doon sa pag-assure sa family na makipag-cooperate po sa ginagawa pong investigation. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang PNP na siyang tututok sa pamamaslang kay Ke. Pamumunuan nito ni CIDG Chief Nicolas Torre. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Mariing kinondena ng Movement for Restoration of Peace and Order ang pagpatay kay Anson Ke at ng kanyang driver. Ayon sa grupo na pinamumunuan ni Teresita Angsi, kaisa sila sa paghihikayat sa mga otoridad na aksyonan na ang anilay senseless acts of violence. 3 kaso na raw ang naitala nila sa loob lamang ng 5 linggo. Hinimok din nila ang publiko na huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon para hindi malagay sa panganib ang mga biktima at ang kani-kanilang mga pamilya. Hindi raw tutulugan ng Malacanang ang mga insidente ng kidnapping at iba pang mga krimen. Nasasangkot kasi rito ang ilang mga dating miyembro ng PNP at AFP. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Nauwi sa palitan ng putok ang pagkumpronta ng mga tauhan ng Police Regional Office 3 sa mga sakay ng isang silver SUV sa San Simon, Pampanga. Ito'y matapos isumbong ng isang Chinese businessman at steel manufacturer na si alias Mark ang umano'y ilang araw ng pagbuntot sa kanyang sasakyan na naulit nitong Miyerkules mula San Simon hanggang Valenzuela City. Isa ang isinugod sa ospital matapos tamaan sa leeg. Arestado naman ang 3 nitong kasama. Kahapon po ay nakapagsampa na po tayo ng kaso, yung pong violation nga po ng Republic Act 10591 o yung illegal possession of firearms and yung violation po ng gun ban. At sinampahan din po nung sinusundan mismo po nila na Chinese national na sinampahan sila ng unjust vexation at grave threat po. Napag-alaman ng PNP na mga aktibo pala itong miyembro ng AFP na mayroon umanong ikinakasang pribadong misyon sa lugar. Nakikipag-ugnayan tayo sa counterparts natin, ano ba yung mission nila at bakit 5 araw na nilang sinusundan yung subject po. Sa impormasyong nakalap ng Billionario News Channel, kidnapping ang inisyal na tangka ng mga sospek pero hindi ito natuloy. Nauna nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya na may tinututukan silang mga insidente ng kidnapping at iba pang krimen na kinasasangkutan ng mga dating pulis at sundalo. Sinubukang kunin ng Billionario News Channel ang panig ng AFP pero wala pa itong tugon sa ngayon. Dagdag lang ang insidenteng ito sa mga kasong nauugnay sa banta sa seguridad ng mga Chinese at Filipino-Chinese sa bansa. Malaking hamon ngayon ito sa PNP ayon sa dati nitong hepe na si former Senator Ping Lacson. I think it is up to the PNP to, really work hard, intensify their intelligence and investigative capabilities to catch the kidnappers and bring them before the Bar of Justice. Tiniyak naman ng palasyo na tututukan nito ang mga kaso. Opo, patuloy po ang pag-iimbestiga po dito. Hindi po ito tutulugan ng gobyerno. Ang lahat po na nagaganap dito ay pinagbilin po ng Pangulo na dapat imbestigahang mabuti para po malesen o ma-eradicate ang mga ganitong klaseng krimen dito sa Pilipinas.
Pag-iibayuhin din daw ng PNP ang kanilang intelligence efforts para maiwasan ang mga ganitong insidente. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Arestado sa isang resort sa Quezon Province ang higit 40 undocumented Chinese nationals. Sa kabila naman ng patuloy na patagong operasyon ng ilang pogo, hinay-hinay daw muna ang PAOK sa panghuhuli. Nagbabalik si Andrea Salve para sa detalye. Nakadetine na sa Police Regional Office sa Calabarzon ang 42 Chinese national na nahuli sa kanilang tinutuluyang resort sa bayan ng Alabat, Quezon kahapon. Nagtatayo umano ang mga ito ng kahina-hinalang mga building nang walang kaukulang mga dokumento. Hiningi ng PNP Calabarzon ang tulong ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na siya namang nagpa-asiste sa Bureau of Immigration. Nung chinek po sila, wala pong nakitang mga pasaporte nila or immigration documents. At umamin po sila na mga trabahante sila doon sa construction site na yon. Kaya po sila inaresto because of being undocumented and for not having the proper visas para magtrabaho po sa Pilipinas. Hindi lang sila basta-bastang construction workers, pero matataas umano ang posisyon sa ginagawang proyekto. Bagaman may hinala, hindi pa malinaw sa mga otoridad kung ano ang tinatayo ng mga ito. Nahaharap ang mga ito sa deportation sa pagiging undocumented at kakulangan sa wastong visa para makapagtrabaho sa Pilipinas. Nahaharap din sa deportation ang mahigit 80 dayuhan na dating mga pogo worker. Kung matuloy, may susunod pa pong mag-a-additional ng additional 3. But for sure, meron pong deportation tomorrow. 88 po yung ide-deport. Aminado ang PAOK na ang umaapaw na detainees ay nakakaapekto na rin sa kanilang operasyon. Dahilan para pansamantala munang maglaylo ang ahensya sa panghuhuli. Patuloy nilang problema ang mga nagkakasakit, pati na rin ang mga buntis na mga dayuhan. Actually, 4 ho yung case namin ng HIV positive ngayon. And 8 yung buntis. So, Pogo babies is about 28. So, marami pong problema kasi. The more na nagtatagal kami sa gantong trabaho, the more na lumalabas yung mga problema. Sa kabila nito, tiniyak ng PAOK na itutuloy nila ang pagsawata sa mga pogo katuwang ang iba pang law enforcement agencies dahil sa ngayon marami pa umano ang small-scale pogo ang kailangan nilang solusyonan. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Naging mainit ang ikatlong pagdinig ng Senado sa pag-aresto kay FPRRD. Sumipot ang ilang miyembro ng gabinete na agad namang ginisa ng mga kaalyado ni Duterte. Yan ang agenda report ni Hannah T. Nag-uulat ang live mula sa Senado. Hannah, so ano na ang latest dyan sa hearing? Talaga bang nagkainitan? Oo, Corina, katunayan, ginisa si CIDG Director Nicolas Torre dahil sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nung nakaraang buwan. Present din kasi via Zoom si Attorney Martin Delgra na legal counsel ni Duterte na di umano ay kinaladkad ni Torre. Pero bago pa man nangyari ito, nagkaroon na ng tension sa hearing dahil sa mga may init na exchange sa pagitan ng mga senador at mga miyembro ng gabinete. I just don't want to be emotional about everything. Gusto ko lang talagang para malaman natin itong totoo dito. Ito, very clear na hindi naman na hinihingi ang surrender. Humingi ng paglilinaw si Senador Bato de la Rosa sa DOJ, kaugnay sa pag-aresto kay FPRRD noong March 11. Anya, hindi raw hinintay ng gobyerno ang ICC na maghain ng extradition request laban sa dating Pangulo. Sagot ni Justice Secretary Boying Remulla, papalya ang extradition dahil kailangan ng isang treaty para rito at kumalas na nga ang Pilipinas sa ICC sa termino ni Duterte. Dagdag pa ni Remulla, nasa Pinas ang dating Pangulo nung araw ng pag-aresto kaya't hindi rin posible ang extradition. Kasi nga, inatras po ng impresyon. So bakit pa natin sinurinder? Bakit pa natin kasi yun po yung sinasabi ng batas eh. May surrender. May surrender. Opo. Ayun, that's what the law says. The law may be harsh, but it is the law. Pinaalala pa ni Remulla sa mga senador ang basehan ng pag-aresto, ang International Humanitarian Law na nasasaad sa Republic Act 9851.
Saklaw nito ang pag-aresto sa mga individual na lumabag sa international humanitarian law. Nahaharap si Duterte sa kasong crimes against humanity. Sinabi po sa batas, Section 17, pero maaari kong Kanya-kanyang basahin. paningin, kanya-kanyang Oo, interpretasyon. kasi iba ho ang Pwede ba interpretasyon naman ng... yun? Hindi, ang Senado po, ibang interpretasyon ng chairman, ng chairperson. Ang DOJ po, Hindi, si ibang Senator interpretasyon. Cayetano ang iba rin po ang interpretasyon ni Justice Ascuna. At kaya nga ho, matatapos na ho ito pag nagsalita na po ang Korte Suprema. Hindi na ho talaga, wala ho mananalo sa atin dito sa argumento kasi Korte Suprema lang po Hindi, ang nagpapaliwanag pwede lang magsabi. tayo. May mga petisyong nakabinbin ngayon sa Korte Suprema na kinekwestiyon ang pag-aresto kay Duterte. Present din sa pagdinig si retired Associate Justice Adolfo Ascuna Jr. Anya, may violation daw sa pag-aresto sa dating Pangulo dahil dapat dinala muna siya sa isang lokal na korte bago nilipad pa Hague, Netherlands. Kaya lang, hindi na raw nag-a-apply ang Philippine Constitution sa ibang bansa at pwede pa rin ikonsidera ng ICC na legal ang detention ni Duterte sa kabila ng mga irregularidad sa pag-aresto sa kanya. Isa si Ascuna sa framers ng 1987 Constitution. Corina, in-invoke ni PNP Chief Romel Marbil ang executive privilege matapos tanungin kung sino ang nagbigay ng order sa pag-aresto sa dating Pangulo at ikinadismaya naman ito ng mga senador at biglang pumuelta si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na anya kaya rin daw hindi sila dumalo sa nakaraang pagdinig dahil iniiwasan nila o ayaw nilang mabuli. Nandito na tayo eh. Executive privilege ka dyan. Bakit naging executive privilege? Kanina bigla? sinabi mo, PCTC ang nagbigay ng order. Ngayon, mag-executive privilege ka. Kung sino-sino na tinuro mo. That's why we didn't want to attend the last hearing because this is what we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied into a position. we're not bullying you, sir. Nobody's bullying. We're not I bullying think you, that sir. We're not bullying you, sir. you're trying to make people admit something that they will not admit. And executive we're privilege is a trying to valid derive excuse information. not to answer any Secretary question. President Remulla. Duterte is already at The Hague. Tapos na We're ang boxing. asking kung sino nagpadala doon sa kanya. Sino Yun ang tanong we're natin. trying to understand every step of As the I said way. earlier, Corina, inako ni Remulla ang responsibilidad na galing sa DOJ ang clearance sa pag-aresto kay Duterte lalo na meron umanong legal na basihan na nilatag ang DOJ. Corina. So kung inako na palahanan ni Ginoong Remulla na siya ang nagbigay ng clearance, so ano pa yung hinahanap na sagot ng mga senador? Corina, actually naghanap pa ng mga sagot ang komite lalo na tungkol dun sa 80-page plan na di umano ay galing sa mga kapulisan na tinawag na Operation Pursuit before the arrest of the former president noong March 11. Agad namang sumagot si CIDG Chief Torre at sinabing hindi raw ito totoo at sa ngayon patuloy pa rin ang pagdinig kung iniimbestigahan nila kung legal ba ang naging pag-aresto sa dating Pangulo at katunayan meron na ngang na-cite in contempt ito si Special Envoy to Transnational Crime na si Ambassador Marcos Lacanilaw dahil hindi raw alam ni Lacanilaw na hindi dinala sa isang competent court si dating Pangulong Rodrigo Duterte bago siya dinala sa The Hague, Netherlands. Balik sa'yo, So Corina. parang tama ang sinasabi ni Justice Secretary Remulla na hihintayin na lamang natin ang desisyon ng Korte Suprema sa tanong na iyan, yung legalidad ng kanyang pagdala sa The Hague. Meron na ba tayong petsa kung mga kailan lalabas ang resulta, ang desisyon na yan? Sa ngayon, Corina, wala pang official announcement ang Supreme Court kung meron ng desisyon, no? Pero kagaya ni Justice Secretary Remulla, naghihintay rin tayo ng sagot mula sa Korte Suprema. So, Corina. so magpapatuloy pa itong kanilang tanungan ng tanungan at mag-a-attend pa rin ang mga miyembro ng gabinete. Actually, Corina, wala pang confirmation kung kailan o masusundan pa ba itong third hearing ng Senate Foreign Relations Committee and for sure baka imbitahan pa rin yung mga cabinet members pero sa ngayon wala pang opisyal na petsa kung kailan ito matutuloy. Corina. Maraming salamat, Hannah T. Live mula sa Senado.
Umani ng batikos ang hiling ng defense team ni FPRRD na higpitan ang pagberipika sa pagkakakilanlan ng mga drug war victims. Maging ang mga magre-representa sa mga biktima, pinakikialaman din daw ng depensa. Nagbabalik si Hannah T. Walang alam si Nicholas Kaufman sa kalagayan ng Pilipinas. Yan ang giniit ng Pinoy ICC lawyer na si Attorney Joel Butuyan. Si Kaufman ang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC. Sa isang defense filing kasi, sinabi ni Kaufman na passports, national IDs o SSS-type IDs ang dapat tanggapin ng ICC para i-identify ang mga biktima sa kaso ni FPRRD. Meron kasing mga naunang nagsumite ng barangay ID, birth certificates o sworn statements na anyay pwedeng magdulot ng fraud. Out of touch at harsh ito ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Anya, karamihan sa mga biktima mahihirap at walang ganoong mga ID. Dagdag ni Butuyan, badges of wealth and privilege ang mga hiling ni Kaufman na IDs at nagsasalita daw siya bilang British citizen na may maayos na access sa state services, di gaya ng mga Pinoy. Tinarget ng kampanya kontra droga ang urban poor na ayon sa human rights groups may death toll umano na 30,000. Tutol din ng Duterte legal team sa iba't ibang representation ng mga biktima sa kaso. Sana raw ang neutral body na lang ng ICC na Office of Public Counsel for Victims ang i-appoint bilang legal counsel nila. Dahil kapag maraming abogado, baka raw madelay ang proceedings at lumabag ito sa karapatan ng dating Pangulo sa isang mabilis na trial. Buwelta ni Butuyan, kasuklam-suklam na gusto ni Duterte na siya pa ang masusunod pagdating sa kung sino ang kakatawan sa mga biniktima niya sa drug war. May say daw dapat ang mga biktima sa kung sino ang magsasalita para sa kanila. Bahagi ito ng proseso ng victim participation sa ICC na kasama sa pre-trial stage ng kaso ni Duterte. Inaasahang magdedesisyon ang International Tribunal sa confirmation of charges hearing sa Setyembre. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. Hindi bumebenta sa Pangulo ang mga binibitiwang biro ng ilang kandidato sa midterm elections. Unacceptable daw para sa kanya ang pangungutya sa kampanya. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Hindi natutuwa ang Pangulo sa mga bastos, misogynistic at insensitibong biro sa pangangampanya. Kaya ayon po sa Pangulo, hindi po katanggap-tanggap ang mga kandidatong ganito ang nagiging naratibo sa kanilang pangangampanya. Ayon pa kay Yuse Castro, dati kasi pinapalakpakan pa ang mga hindi katanggap-tanggap na gawain at pananalita ng ilang mga lider. Parang ipinagbubunyi ang mga kandidato o mga lider na nagsasalita ng walang karespe-respeto, lalo-lalo na sa mga kababaihan. Ipinagmamalaki at ginagawang katatawanan, ginagawang joke ang pambababae ng mga kalalakihan. Ginagawa ring issue at katatawanan ang mga rape na sitwasyon. Hindi na po ito dapat. Hindi po dapat na gawing idolo ang mga ganitong klaseng tao. Nang tanungin kung ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ba ang kanyang tinutukoy. Wala po akong sinasabi na particular na tao. Kung yun po ang nasa sa isip po ninyo, yan po ay karapatan nyo pong mag-isip at mag-judge kung ano man po yung nasa isip po ninyo. Kung noon daw ay nakalulusot ang mga ganitong biro, hindi na raw ito pwede sa panahon ng Administrasyong Marcos. Pinuri din ng Pangulo ang COMELEC sa naging mabilis nitong aksyon sa mga kandidatong mali ang pamamaraan ng pangangampanya. Para sa agenda, Pierre Pastor, Bilyonaryo News Channel. Isa na namang show cause order ang inisyu ng COMELEC. Pinagpapaliwanag ngayon si Nueva Ecija gubernatorial candidate Virgilio Bote sa umano'y panlalait niya sa mga PWD na labag sa anti-discrimination guidelines ng poll body. Sa isang campaign event noong April 3, nagbiro si Bote tungkol sa sakit na cancer ng isa sa mga kalaban ng kanyang kampo sa halalan. At ngayon naman po, walang katalo yung kalabang mayor ng aking mayor dahil
Nasa hospital na po yung kalaban namin. Hindi ko po pinabaril. May sakit po na, ano yun? Type, ano na sakit? Sa kidney. Bypass, kidney, stage 5, cancer. Hindi po cancer, stage Cancer na rin! Kaya hindi na po makapangampanya, kaya kami po ay nakaluwag. Git ni COMELEC Chairman George Garcia, hindi dapat ginagawang biro ang anumang kapansanan. Umalma ang grupong One Bangsamoro Movement sa tinatawag nilang discriminatory remarks ni re-electionist Governor Peter Unabia ng Misamis Oriental sa isang kampanya. Ang detalye sa agenda report ng ating Mojo Ivy Reyes. Mula Marawi at Lanao del Sur, bumiyahe pa ang mga representative ng Muslim community para maghain ng intervention statement kaugnay ng kontrobersyal na pahayag ni re-electionist Governor Peter Unabia sa isang campaign rally. Isa si Unabia sa mga kandidatong may show cause orders dahil sa discriminatory remarks. Bukod sa viral video niya tungkol sa magagandang nurses, inulan din ng batikos ang gobernador nang magbiro siya na magiging Maranao-dominated ang probinsya kung hindi siya mananalo. Again, kung hindi sana sila kandidato, baka wala pa kaming gagawin. Kasi wala naman kaming jurisdiction sa kanila. Kandidato po sila. Sa pangunguna ng One Bangsamoro Movement, hindi raw tinatanggap ng mga Muslim ang apology ni Unabia dahil hindi man lang daw sila kinokonsulta. Kasi kung hindi natin ito mapigilan, kung hindi umaksyon ang ating pamahalaan, particular ang Commission on Election, ay siguro marami pang susunod dyan. Kinukondina ng grupo ang umunoy divisive statement nito na malaki ang epekto sa electoral process ng bansa. Dahil doon po sa kanyang mga naging pahayag sa kanyang kampanya ay pawang paninira at diskriminasyon po yung pagpipinta niya sa amin. No? Parang ang pinapakita niya, kami ay mga terorista, pinapakita niya na hindi maganda yung aming ginagawa sa lugar. Sinusuportahan din ng One Bangsa ang disqualification petition laban kay Unabia. Giit ng grupo, dignidad at kaligtasan ng mga Pilipinong Muslim ang priority ng kanilang intervention statement dahil sa isang democratic institution, direct threat umano ang pahayag ni Unabia. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Nababahala na rin ang mga kongresista sa sunod-sunod na malalaswang jokes mula sa mga kandidato. Giit ng isang mambabatas, maayos na plataporma at hindi bastos na biro ang dapat naririnig ng mga botante. Narito ang agenda report ni Sandro Ochona. Hindi maganda. Ito ang tingin ng ilang kongresista kaugnay sa paglaganap ng mga bastos na joke ngayong campaign season. Kasi hindi lang naman puro mature na mga nakikinig sa atin. Sa paligid, kita mo naman may mga bata, di ba? Pag nakita ng mga bata, yun ba dapat ang asal ng politiko? I don't think. Kahit na biro, di magandang biro eh. Giit ni House Assistant Majority Leader Representative Zia Adyong, dapat nang palitan ang kultura ng pag-tolerate sa mga bastos na joke, lalo na sa kampanya. Pwede ka naman mangampanya at mag-joke without hurting a certain sector. If you attack an individual, make sure that yung campaigning mo, yung negative campaigning mo, ay hindi makakasakit, hindi lang makakasakit sa isang tao or demeaning yung pagka-humanity ng isang kandidato na kalaban mo, but hindi dapat makasakit sa isang sektor kung saan nabibilang ang isang individual. Dagdag pa niya, deserve na mga Pinoy na makarinig ng maayos sa plataporma at ito ang tamang unang hilingin ng mga botante mula sa mga kandidato. Dahil we tolerate this kind of lewd jokes and no less than the former president, nagjo-joke sila ng ganito. So yun ang parating natin and consistent ang messaging natin dito sa House of Representatives that this kind of remarks should not be normalized and it should not be trivialized. Kasi hindi maganda sa pandinig ng publiko at nakakasakit sa mga individual na nabibilang sa mga ilang sektor. Nakabinbin ngayon sa Kamara ang isang resolusyon para imbestigahan ang mga ahensya ng pamahalaan na dapat nagpapatupad ng Safe Spaces Act habang nakahain ang isang panukalang batas para gawing grounds for disqualification ang pagbibigay ng bastos na jokes sa kampanya. Para sa agenda, Sandro Ochona, Billionaire News Channel.
Malacanang pumalag sa mga humihirit na magpa-hair follicle test si Pangulong Bongbong Marcos. Susunod yan sa agenda. At traffic check muna tayo ngayong Huwebes sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper na ang northbound lane. Mabilis naman ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Ito po kapapasok lang na balita, binaril ang self-confessed drug lord at Albuera Leyte mayoral candidate na si Kerwin Espinosa. Nangangampanya si Espinosa nitong hapon nang barilin ng hindi pa tukoy na suspect. Ayon sa pulis, nagtamo siya ng isang tama ng bala sa balikat at agad na isinugod sa ospital. Wala pang detalye sa lagay ni Espinosa. Matatanda ang napatay ang kanyang ama na si dating Albuera Mayor Rolando Espinosa sa isang shootout sa kulungan noong 2016. Iniuugnay ang dalawang Espinosa sa illegal drug trade noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pumalag ang Malacanang sa mga humihirit na magpa-hair follicle test si Pangulong Bongbong Marcos. Kinwestiyon ng palasyo ang basihan para sa hamon at sinabing wala naman kay PBBM ang burden of proof. Muling naungkat sa pagdinig ng Kamara ang tinaguriang polvoron video, isang digitally manipulated clip ng umano'y paggamit ng droga ng Pangulo. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayong napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman demand patungkol sa hair follicle test. Dagdag ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi na sila nagulat sa aligasyon na si dating Duterte spokesperson Harry Roque ang may pakana ng polvoron video. Ipinauubaya na rin ng Malacanang sa DOJ, NBI at PNP kung dapat bang sampahan ng kaso ang nasa likod nito. Kinwestiyon ng ilang kongresista ang memo mula sa Civil Service Commission na nililimitahan ang paggamit ng social media ng mga kawani ng gobyerno. Giit ng mga mambabatas, labag sa batas ang polisiya. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Muling nagpaalala ang Civil Service Commission sa mga kawani ng pamahalaan na bawal silang makisalo directly o indirectly sa anumang partisan political activity, alinsunod na rin sa itinatakda ng 1987 Constitution. Bukod sa mahabang listahan kung ano ang ipinagbabawal, pinaalalahanan ang mga opisyal at empleyado ng gobyerno na bawal ang pag-like, mag-comment, mag-share, mag-repost at pati mag-follow ng mga account ng mga political party dahil ito raw ay partisan political activity, kahit pa ito ay ginawa sa labas ng oras ng trabaho. I hope that we can still maintain that our civil servants remains to be non-partisan and apolitical, but as simple liking for a very simple reason that they like the messaging na hindi naman sila nang-endorso o nangangampanya doon sa kandidato is to me too restrictive and too punitive. Sa isang pahayag, sinabi rin ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na malinaw na labag ito sa karapatan ng mga kawani ng pamahalaan sa kanilang freedom of expression at political participation. Dahil sa pagbabawal sa simpleng social media interactions, pinatatahimik daw ng CSC ang boses ng nasa 2 milyong manggagawa. Dagdag pa ni Castro, hindi basta-basta pwedeng palitan ng CSC ang interpretasyon nito sa batas, lalo't kasama nila ang COMELEC noong 2015 na nagsabing hindi ipinagbabawal ang paglalike, share at comment sa social media. Sakop din ng memo ang lahat ng naka-leave of absence. Kalakip din sa memo ng CSC ang 1 hanggang 6 na buwang suspensyon para sa unang offense habang dismissal from service para sa ikalawang offense. Para sa agenda, Zandro Ochona, Billionaire News Channel. Mahigit
Mahigit 1 milyong hacking attempt na raw ang naranasan ng COMELEC. Pero kumpiyansa ang chairman ng ahensya na walang nananakaw na data. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Ligtas ang Commission on Elections mula sa anumang uri ng data breach. Yan ang paninindigan ni COMELEC Chairman George Garcia matapos niyang sabihin na nasa mahigit 1 milyong hack attempts na ang natatanggap ng kanilang official website. Marami raw dito gumagamit ng isang virtual private network o VPN. Kaya ang natitrace nilang location nasa ibang mga bansa tulad ng China at ilang parte ng Middle East. Pero ayon kay Garcia, nasa Pilipinas ang mga nagtatangkang hackers na ito. Secure ang lahat ng data natin, secure ang lahat ng system natin, at wala kaming breach. Assurance din ni Garcia sa mga botante, handa ang COMELEC sa anumang uri ng cyber attack. Patuloy daw ang training ng kanilang cybersecurity personnel, lalo na't nasa mahigit 30 araw na lang bago ang election day. Ngayong araw, nagsagawa ng isang walkthrough ang COMELEC sa National Technical Support Center sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Magsisilbing call center ang NTSC sa technical problems na maaaring mangyari before, during at pagkatapos ng mismong botohan. Ayon sa COMELEC, activated na ang NTSC mula May 2 hanggang sa matapos ang canvassing period. Ang gusto lang natin, lahat ng tawag sa lahat ng mga presinto, sa lahat ng mga paaralan, sa lahat ng canvassing centers, sa lahat ng mga repair hubs ng komisyon ay matatanggap at malalaman natin lahat dito. Klaro na rin daw ang plano kung mayroong naging aberya para sa first time na online voting. May trained IT personnel daw na nakapwesto sa bawat embahada na magsasagawa nito para sa mga hindi pupunta sa embahada at gagamitin lamang ang kanilang mga registered device. Mayroon ding chatbots na sasagot ng kanilang mga katanungan. Ayon sa COMELEC, around 30,000 calls yung natatanggap nila tuwing election period. Pero kumpiyansa raw sila na magiging mabilis ang kanilang aksyon sa anumang posibleng aberya. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Bukod sa vote buying, dumarami na rin ang kaso ng abuse of state resources. Kaya naman ang COMELEC muling nagbabala sa mga kandidato. Nagbabalik si Joash Malimban. Kasama ang isang senatorial candidate at 3 party list group sa mga iniimbestigahan ngayon ng COMELEC dahil sa umano'y pamimili ng boto. As of this morning, we have received already at the main, a total of 63 reports. The bulk of these reports are on vote buying, but humahabol na yung abuse of state resources. Karamihan daw sa mga natatanggap na report ng COMELEC galing sa National Capital Region, Calabarzon at Region 3. Ang mga kandidatong sangkot dito namimigay ng pera, bigas o di kaya'y grocery supplies habang nangangampanya. May ilang kaso rin daw na mismong kandidato sumasama sa pagbibigay ng social services na AKAP at AIX. Madami pa tayong ibang alam, baka akala kasi nila, hindi namin nalalaman yung mga, yan sa Quezon City yung gumamit ng mga barangays, gumamit ng mga sasakyan ng barangay, abuse of state resources yun. Sinabi namin, pwede namang mga kandidato magkampanya ang barangay, pero huwag niyong gagamitin ang barangay hall, huwag mong gagamitin ang mga gamit ng barangay sa pangangampanya. So lahat pong yan, i-detalyo natin later, pero at least warning ito sa kanila. We are watching you. Paalala ng COMELEC, kasama sa vote buying ang pamimigay ng pagkain at ayuda. Bawal din ang mga medical mission, feeding program, legal aid o mga caravan na kita ang pangalan at muka ng kandidato. Pati ang pagbibigay ng mga kupon, discount card at mahal na mga kagamitan, mahigpit na ipinagbabawal. Hindi pa pinangalanan ng COMELEC yung mga kandidatong sangkot sa investigasyon, pero posible pa raw itong madagdagan oras na makonsolidate yung kabuuang datos mula sa mga local COMELEC office. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. U.S. President Donald Trump sinuspindi ang kanyang sweeping reciprocal tariff. Susunod yan sa agenda.
Traffic check ulit tayo sa Elliptical Road sa QC. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan. Papasok ng Commonwealth Avenue, light naman sa kabilang lane. Kinumpirma ng DFA na 2 Pinoy ang nasawi sa napakalakas na lindol na yumanig sa Myanmar noong March 28. Nakuha ang kanilang mga labi sa isang gumuhong condominium sa Mandalay. 2 pang Pinoy ang nawawala. Sa kabuuan, higit 3,600 ang namatay sa lindol sa Myanmar. Tigil muna ang sweeping tariffs ni US President Donald Trump. Inanunsyo ni Trump ang 90-day pause para mabigyan ng mga trading partner ng Amerika ng oras para sa mga negosasyon. Pero naetsa puwera ang China at tinaasan pa ni Trump sa 125% ang taripa dito. Ito'y ganti niya sa 84% tariff na ipinataw naman ng China sa US exports. We don't want to hurt countries that don't need to be hurt, and they all want to negotiate. The only problem is, you can only do so many at one time. It's like, we want to do it right. We want to get it right. We want to take care of them, but we have to take care of our country. So, but this was something certainly we've been talking about for a period of time, and we decided to pull the trigger, and we did it today, and we're happy about it. Nakabawi naman ang Wall Street pati na rin ang Asian markets dahil sa tariff pause ni Trump. Suspendido man ang taripa ni Trump, pinaghahandaan pa rin ng Marcos administration ang tugon dito. Makikipagpulong din ang top economic advisor ni PBBM sa kanyang US counterpart. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor. Pinulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang economic team para pag-usapan ang magiging tugon ng bansa sa 17% reciprocal tariff ng Estados Unidos. Ayon kay Special Assistant to the President on Investment and Economic Affairs, Frederick Go, hindi naman daw gaanong dehado ang Pilipinas dahil ikalawa sa pinakamababa ang ipinataw na taripa. Gayunpaman, anumang dagdag sa tariff ay makaaapekto talaga sa ilang industriya. Pero positibo naman si Secretary Go na matitibay na rin ang ilang negosyo sa bansa. Based on the NEDA estimates, posibleng may effect po ito ng 0.1% sa ating GDP in the next 2 years. We have to also think that this is only one export sector of the country. And businesses are generally quite resilient. Kung magsara ang isang market, naghahanap po sila ng ibang market na ma-open. Ayon kay Secretary Go, may ilang mga hakbang na gagawin ng pamahalaan para maagapan ang epekto ng dagdag sa taripa. One is to engage with our exporters, to discuss with them what are the possible measures that they can take and that the government can assist them in this current situation. No? That's the first thing. That's the most important thing. Secondly, we have to monitor kung anong ginagawa ng mga ibang neighbors po natin. No? Ano yung mga reaction nila dito sa tarifa at ano po ang reaction din ng Estados Unidos sa kanilang mga requests. Nakipag-ugnayan na rin daw si Secretary Go sa United States Trade Representative o USTR para humingi ng dialogo. They have positively responded. So I will be scheduling a trip to the United States to meet with the USTR soon. This is a negotiation, and of course, in my opinion, the best possible outcome is a free trade agreement. No, a free trade agreement means zero tariffs on their side, zero tariffs on our side. Balak din daw ng mga trade minister ng ASEAN na makipagpulong sa Amerika. Ayon kay Secretary Go, napagkasunduan na ang tugon ng ASEAN sa Trump tariffs ay cooperation, not retaliation. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Nagpatupad ng 25 basis point rate cut ang Bangko Sentral ng Pilipinas at posible pa itong masundan ayon kay BSP Governor Eli Remolona. Narito ang agenda report ni Sue Jin Kim.
Nagdesisyon ang Monetary Board ngayong araw na muling tapyasan ang interest rates ng 25 basis points. Ito na ang ika-4 na rate cut mula nung nagsimula ang easing cycle ng Bangko Sentral, kung saan pumapatak na sa 100 basis points ang ibinaba ng key rate. Kasabay nito, in-adjust ang overnight deposit rate at lending rate sa 5 at 6%. We contemplate further cuts this year. At least we can't tell me exactly how many more cuts, but there's further cuts this year. Still do it in baby steps. We're still doing 25 basis points at a time, but I can't tell you how many more times. But there's still room to go further, to dial down, make the monetary policy less restrictive moving forward, and that should help economic growth move the momentum to be maintained, and then we will close that gap. Mula sa 3.5% risk-adjusted inflation forecast noong Pebrero, bumaba pa ito sa 2.3% ngayong Abril. Pati ang forecast para sa 2026 at 2027 ay bumaba na rin sa 3.3 at 3.2%. Like the rest of the world, we're looking at slower growth. But unlike the rest of the world, we're also looking at lower inflation. The rest of the world is looking at higher inflation. The lower inflation rates that we're looking at give us more degrees of freedom. Dahil mas manageable ang inflation outlook, bukas pa rin ang BSP sa karagdagang cut, pero malinaw, posibleng sa 2025 na rin matapos ang easing cycle. If we always think we will have completed the easing cycle in 2025, possible risk is that we begin to see a hard landing. Sa kabila nito, kumpiyansa pa rin ang BSP na maaari pa ring maabot ng bansa ang growth targets ng pamahalaan para sa taon. Growth near the low end of the DBCC, that could still be a scenario moving forward, depending on how the external environment progresses from now on. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Mga electric vehicle ibinida sa Manila International Auto Show. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour sa EDSA White Plains. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane at mabilis naman ang southbound lane. Bukas na ang 4-day Manila International Auto Show kung saan makikita ang mga bagong car model na available sa bansa. Ang highlight sa agenda report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. Bida ang mga electric vehicles sa ika-20 edisyon ng Manila International Auto Show o MIAS. Sa nakalipas na mga taon, talagang inaabangan na ito ng mga car enthusiasts. Hindi lang ito basta-bastang car display, nagiging venue pa ito ng launch ng mga pinakabagong modelo sa lokal na merkado. Over the years, MIAS has witnessed the unveiling of groundbreaking models and rise of the electric and the hybrid technologies and the growth of the passions community. Ilan sa mga kumpanyang kabilang sa MIAS 2025 ay ang AC Mobility ng bilyonaryo Zabel de Ayala family na nagpapatakbo ng BYD at Kia sa bansa. Gumagawa ng ingay ngayon ang mga brand na ito sa local electric vehicle market, hindi lang dahil sa mga EV model nito, kundi pati na rin sa pagpapalawak ng infrastructure para suportahan ang industriya. With every new charge point installed, with every EV on the road, and every innovation in charging technology brings us closer to a cleaner, a smarter, and more efficient way of moving. Sa parte naman ng gobyerno, aware ang Department of Transportation sa infrastructure challenge na ito at tiniyak na magbibigay ng suporta para sa EV industry. The support for this kind of industry will not only be focused in the National Capital Region,
but also cascading in the provinces. Dahil sa mga motor show na ito, mas maraming mga sasakyan pa ang inaasahan sa daan. Pero hindi naman nababahala dyan ang MMDA. Patuloy na nadadagdagan yung kotse pero again, habang ini-improve ng DOTR yung ating mass transportation, bigyan natin ng option yung ating mga kababayan na makapagbiyahe ng komportable. Kung ikaw ay isang car enthusiast at nais mong makita ang mga modelong ito fresh from their launch, bukas ang MIAS 2025 hanggang sa Linggo, April 13, dito sa World Trade Center. Para sa Agenda, G. Baraga, Billionaire News Channel. Kasal na ang singer-songwriter na si Claudia Barreto sa longtime partner at businessman-athlete na si Basti Lorenzo. Pero ang kanilang special day nabalot ng kontrobersya dahil sa rant ng ama ni Claudia na si Dennis Padilla. Ang detalye sa Agenda Report ni Erica Christensen. Matapos ang ilang taong tahimik na relasyon as teenage sweethearts, official ng mag-asawa sina Claudia Barreto at Basti Lorenzo. Ang dashing groom na si Basti ay kilala bilang miyembro ng isa sa pinaka-prominenteng business family sa bansa. Siya ang anak ng bilyonaryong si Martin Ignacio Lorenzo. Pero hindi lang sa negosyo kilala si Basti, isa rin siyang accomplished golfer. Kompleto naman ang family ng bride pero viral ngayon sa social media ang paglabas ng salooben ni Dennis tungkol sa kanyang kawalang partisipasyon sa ceremony. Ayon sa posts ni Dennis, sa halip na father of the bride, siya raw ay itinuring lamang ng bisita. Pagkatapos ng kasal, patuloy na low-key ang mundo ng newlyweds at ang netizens curious at nag-aabang kung saan ang honeymoon destination ng dalawa. Para sa Agenda, Erica Christensen Lee, Billionaire News Channel. Kabilang ang Phil-Am comedian na si Joe Coy sa daan-daang pasahero ng Philippine Airlines flight na nag-emergency landing sa Japan. Nag-post ng Instagram video si Joe Coy habang nasa Tokyo sila ng kanyang pamilya. Safe naman daw sila at pinuri pa niya ang crew ng eroplano. Papuntang LA ang flight nang umusok ang isa sa mga air conditioning unit nito. We had to do an emergency landing in Tokyo, Japan. But I'm going to say this. The flight attendants on Philippines Airlines, were amazing. You were amazing. Above and beyond, you guys were pros. Thank you for remaining calm in a situation that could have went south fast. But we are safe. And we are in Tokyo, and our next flight out is in 9 hours, so we're going to have some sake. Bumisita sa Pilipinas si Joe Coy para sa ilang aktibidad ng kanyang foundation. Babalik siya sa bansa sa June para sa kanyang Just Being Coy tour. Isa pang breaking news, pumanaw na ang bilyonaryo at longtime president ng Mercury Group of Companies na si Vivian Ke. Siya ay 69 years old. Wala pang detalye hinggil sa sanhi ng kanyang pagkamatay. Si Vivian ay isa sa 8 anak ni na Estelita at Mariano Ke na silang nagtatag ng Mercury Drugstore noong 1945. 1977 nang sumali siya sa family business bilang staff assistant. Noong 2024, ranked 14 silang magkakapatid sa listahan ng Forbes ng mga pinakamayaman sa bansa. Ayan, ating condolences. Alam mo, importante siguro, Pinky, yung a life well lived, no? Yeah. And hers, I believe, was a full Really? life. Oo. Oo naman, Mercury. That's good to hear. We know what Mercury is. Yeah. Iconic na yan sa Pilipinas. So, our condolences and take care to the family. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. At ako naman si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.